Mga kapuso, para dapat sa lipat bahay pero nagagamit din sa krimen ang natuntong close van sa Bulacan. Dito umano isinasakay ang ilang nakaw na motorsiklo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Napasugod sa Bustos, Bulacan ang PNP Highway Patrol Group. Nang itawag sa kanila ang close van na ito, na ilang araw nang abandonado sa tabing kalsada. Dalawang lalaki raw ang nakitang nag-abandona nito sa area. Hindi kalayuan, nadakip ang unang suspect at ikinanta nito kung saan nakatira ang kanyang kasama. Ayaw magsalita ng mga dinakip pero ayon sa HPG, umiikot daw ang grupo sa mga komunidad at kapag may nakitang motorsiklong nakaparada, tatangayin nila ito sakay ng close van. Based sa impormasyon po na nakuha po natin, ito pong kanila pong nirentahang truck ay ginagamit pangkarna po ng mga motorsiklo, particularly dito sa Central Luzon area. Doon na po maaaring i-chap-chap, ibenta at ibiyahe sa malayong lugar. May mga sitwasyon na po tayong na kung saan nakaka-recover tayo ng motorsiklo na galing sa Luzon na napupunta sa Mindanao at Mindanao na napupunta sa Luzon. Sa investigasyon pa ng HPG, natuklasan na ang close van na pinagsasakyan ng mga ninanakaw ng mga motorsiklo nakaalarma at matagal na nilang hinahanap. Nagkaroon din ng backtracking ang ating pong PNP HPG at through CCTV footage na nakita at natunton ito pong truck. Inupahan daw ang truck para gamitin sa lipat bahay pero ang nangyari, naiba ang ruta ng pupuntahan ng itruck sa GPS ng may-ari hanggang sa tuluyan ng tangayin ng mga umupa. Nagulat mismo yung may-ari ng truck na ito na malayo na doon sa napagkasundo ang area kung saan lang gagamitin itong truck. Muling nagbabala ang HPG sa mga nagpapaupa ng mga sasakyan. I-double check ang pagkakakilanlan ng uupa at mag-report agad sa pulisya. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Definitely forthwith o agad-agad daw na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa sandaling iakyat na ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. Nakatutok si Ian Cruz. Sakaling iakyat ng Kamara sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Tito Soto. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. April 22 at April 29 ang mga susunod na impeachment hearings ng House Justice Committee. Sa May 4 naman magpapatuloy ang sesyon ng Kongreso na tatagal hanggang June 5. By May 4, if we receive the articles of impeachment, then we will immediately convene as an impeachment court. Kung mangyari yan, Mayo rin ay masisimulan anya ang impeachment trial. Within a month, matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko mga in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona, December 13 natanggap ng Senado ang reklamong impeachment at kinabukasan ay nag-convene na ito bilang impeachment court. Dahil sa Christmas break, kaya January 16 na nagsimula ang impeachment trial. Sa panukala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kailangan pang aprubahan ng mayorya, ikakasa ang trial mula alas 2 ng hapon kung Lunes, Miyerkules at Biyernes at mula alas 3 ng hapon naman ng sesyon kung Martes at Huwebes para hindi mapabayaan ang paggawa ng mga batas. Dati nang binigyan ng legal guidance ng ilang maestrado si Soto dahil hindi siya abogado tulad ng mga dating impeachment presiding officer. Importante rin na may brush up ako doon. I don't see a problem with that. The important thing is that the presiding officer knows what's going on and what will go on. Ayon kay Soto, napag-usapan na nila ang posibleng impeachment trial sa pulong kasama ang siyam na majority senator. So yun ang isa sa mga pinag-usapan namin and that's the reason that I hosted a dinner, yung mga preparations sa Senate. Sinagot niya rin ang pahayag ng ilan na tiyak ng boboto ang ilan sa mayorya para ma-convict si Duterte. Yung mga maruruming aligasyon, iwan na lang natin sa basurahan kasi maling-mali yun sapagkat it can go both ways.
And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. Lahat yan, mayorya man o kahit mga kilalang kaalyado ng bise. That's for their own lookout whether they are showing impartiality or not. That's for everybody's own lookout. But as I said, I've been involved in 2 impeachments already. And more or less we should know how to act and to contain ourselves. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ng palasyo na tagapagpakalat ng fake news si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ng pagkontra nito sa Pangulo na nahuli na si Zaldico. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kay Pangulong Marcos mismo nanggaling ang anunsyo na naaresto ng puganting dating congressman na si Zaldico. Gayon din ang mga update ukol dito. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Pero ang mga pahayag na yan ng Pangulo, kinontra ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaya nga sinabi kong fake news dahil ako may personal akong pagkakaalam na hindi siya naka-detain. He is free as a bird, okay? Hinahamon ko si Bongbong Marcos, sige nga, pakita nga ng record at saka o larawan man lang ng mga parehas itong Zaldico. Sabi pa ni Roque, nanggaling raw mismo kay Zaldico ang kumpirmasyong hindi siya nakulong o nakakulong. Sagot ng palasyo. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Pero hanggang ngayon wala pa rin inilalabas sa anumang larawan ni Ko habang nasa kustodiya ng Czech Republic mula nang mahuli siya noong Huwebes. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Tinitiyak naman daw ng gobyerno ang kaligtasan ni Ko. Oras na makabalik ito ng bansa. The government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Out and about ang ilang Sparkle Boys na nag-share ng kani-kanilang plano ngayong tag-init. Nag-flex pang iba ng beach-ready bods. Makichika kay Nelson Canlas. Absolutely lit! In their fit bod ang Sparkle Boys na sina Anthony Constantino, Vince Maristella, Anjay Anson at Matthew Uy sa kani-kanilang IG photos. Sakto ngayong summer heat is on. Si Anthony pa Los Angeles, California soon for some fun. This summer, of course, it's super hot, guys. I'm going to be going to the beach, of course, getting more dark. Working out. I have a LA trip planned soon. Beach trip din ang gustong gawin ni Matthew ngayong tag-init. Plano ako magdagat since hindi pa ako nakapagdagat. More papawis naman kay Vince na abala sa kanyang upcoming race. Kasama si Never Say Die star David Dicauco. I'm gonna compete in Hong Kong this coming May 9. I'll be racing with David. I'm really excited na mabit namin yung record. Idol niya nga raw si David na nababalanse ang work at fitness life. Gaya ni Vince, hindi rin sa beach ang summer plans ni Anjay, kundi hiking with friends. Nagpa-plan kami ng mga friends ko na mag-hike. Mag-hike kami sa Pulag. So, para maiba naman. But wait, there's more. Dahil nasa summer list din ng 4 ang upcoming Sparkle Run this May 30 sa Quirino Grandstand. Open na ang registration para sa mga gustong makitakbo sa inyong paboritong stars. Present din ako sa Sparkle Run. Make sure you guys are there. I'll see you guys there. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Desidido na raw si Naga City Mayor Leni Robredo na hindi tumakbo para sa national position sa election 2028. Ayon sa alkalde, marami pang kailangang ayusin sa Naga at masyadong maikli ang 3 taon para matupad ang mga programa para sa lungsod. Mas matimbang daw para kay Robredo na tumakbo sa ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. Naniniwala raw si Robredo na marami pang iba na karapat-dapat para sa posisyon. Sigurado na ako sa sarili ko na day na ako ma-national. Ako most probably masik pa ako ng second term.
Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Pero kuya, mas ako si Kaipuhan ni Moon Pornaga. Para makamenos gastos ngayong mahal pa rin ang langis, ginawa ng libre sa loob ng isang buwan ang toll ng mga sasakyang nagkakatid ng mga produktong pang-agrikultura. Kung tawid dagat naman, piso na lamang ang dating 500 pisong bayad sa terminal. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa Nueva Vizcaya ang mga tindang kamatis ni Angeline sa Balintawak Market. Ang mga ibinebenta naman niyang sibuyas, tawid dagat pa mula sa Mindoro. Kaya kahit 2 magkasunod na linggo nang nagmura ang petrolyo, bitin pa rin yan para mabawi ang ibinigat ng gastos sa delivery. Tumaas po siya ng 15 gawa nga po sa gas. Doon po tayo nagkaanuhan. Pero pag medyo bumaba po, baka sakaling bumaba rin po yung kamatis natin. Kaya makakatulong kahit paano ang libreng toll sa mga sasakyang nagbabiyahe ng mga produktong pang-agrikultura simula kahapon April 20. Kabilang dyan ang mga kargang gulay, prutas, bigas, karne, itlog at isda, pati mga may kargang fertilizer at pesticides at farm machinery. Tatagal ng 1 buwan ang libreng toll na maaaring mapalawig pa. Instead na discount, naging free toll na, 100%. Ang trucks na dumadaan mula norte papunta sa markets dito sa NCR, mula 1,500 to 3,000 pesos yan ang natitipid ng mga trucks. Depende ho sa class. Malaki po sa araw-araw na toll. 411 araw-araw. Pagkakarga ko ngayon, kalahati, 11,000. Full tank namin yon. Dati lang na kulang sa 6,000, ngayon 11. Para makalibre ng toll, kailangan lang ng kopya ng ORCR, business permit, valid ID at picture ng may-ari ng sasakyan, driver at ng truck. Mababawasan ng gastusin. So, pag bumaba yung gastusin, ngayon, may chance sila para bilhin yung mga produkto doon sa mga production areas natin. Para sa mga agri-products na tawid dagat, ginawang piso ang dating 500 pesos na terminal fee. Dati 500 pesos plus peso per arrastre fee, ngayon po piso na lang. Para makatulong din po sila sa ating agricultural products po, no? Para makarating din po dito at ibang islas po ng ating na bansa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Mula stable ay ginawang negative ng Fitch Ratings ang outlook nito sa Pilipinas. Ayon sa Fitch, malaki ang epekto sa Pilipinas ng giyera sa Middle East dahil sa pagdepende natin dito sa energy imports at posibleng paghina ng remittances mula roon. Sa kabila niyan, inaasahan ng Fitch na mananatiling malakas ang medium-term growth o paglago ng bansa. Tinatayang lalago ng 4% o 4.6% ang kita sa produkto at serbisyo sa bansa o ang gross domestic product ngayong taon. Nananatili namang BBB o Good Credit Quality ang credit rating ng Pilipinas o yung kakayahan nitong bayaran ang mga utang. Sabi naman ng palasyo, nananatili ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Ito po ang sinasabi ng Department of Finance. Ang negative outlook, it does not mean a downgrade is imminent. Fitch also explicitly highlighted the government's decisive and proactive response to global challenges, particularly the energy shock. Mga kapuso, may pwedeng makitang mga bulalakaw bukas, lalo na kung maganda po ang panahon. Bukas, April 22 kasi, ang peak ng tinatawag na Lyrid Meteor Shower, ayon po yan sa Pag-asa, pwede itong abangan pasado alas 9 ng gabi hanggang pasado alas 5 ng madaling araw. Kung maaliwalas ang panahon at hindi magiging maulap, maaaring masilayan ng nasa 18 meteors o yung bulalakaw kada oras. Patuloy na nararanasan ng maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa easterlies. Kanina po, naitala ang 42 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at San Jose Occidental, Mindoro. Posibleng maulit yan sa Apari bukas. 41 degrees Celsius naman sa ibabang bahagi ng Cagayan at Mindoro provinces, Puerto Princesa, Palawan, pati sa Zamboanga City. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas walang ulan sa halos buong bansa, maliban sa ilang panig ng Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Ilocos Region. Bandang hapon,
Mas marami na ang posibleng ulanin sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sakaling may pagbaha o landslide. Posible rin ulanin ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargent. Mababa dyan ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ang payong na panangga sa matinding init ng tirik na araw. Nagbitiw si Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa isang pahayag, sinabi ni Galvez na kailangan daw niyang tutukan ang kalusugan ng kanyang asawa, pati na rin ng kanyang pamilya. Itinalaga sa naturang pwesto si Galvez noong 2018 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Tumayo rin siya bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Noong COVID-19 pandemic, nagsilbing vaccine czar si Galvez. Natakda siyang palitan ni dating Interior and Local Government Secretary Mel Sarmiento.